Hello, mahal. Oo, mahal. Pauwi na ako. Kumain na bang mga bata? Oo, mahal. Pero hinihintay ka nila. Ingat ka, ha? Sige, mahal. Malapit na ako. I miss you. Pakisabi pala kay Gigi na bukas ibibili ko ang papel na gusto niya. At si Linlin pala, kamusta? Parang ang lungkot niya kanina. At si Arnel pala, mahal. Salamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya. Huwag mo isipin yan, mahal. Basta, umuwi ka na maayos. Oo, syempre naman. Kayong uuwian ko eh. Kaya kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin ng trabaho. Anong trabaho, Tol? Nakikita mo tao na yun? Yun yung trabaho natin. Tol, anong ibig sabihin mo, Tol? Basta pag sinabi kong sunggaban mo. Tol, masama yan, Tol. Ba kailangan mo ng pera? Ito na yun. Hoy! Akin na yung bag mo. Ayoko. Sino ba kayo? Akin na yung bag mo. Sinabing ayoko eh. Ayaw mo. Pre, napatay mo yata. Okay lang yan. Kunin mo na yung bag niya. Yung wallet. Okay na yan. Bilisan mo na. Baka na yung magtipas natin dito. Mare! Vivian! Oh, teka na. Mare, bakit? Ano kasama mo? Bakit? Ano nangyari? Basta, punta na natin. Bilis! Bilisan mo! Amazing ka! Hindi ito totoo! Amazing ka! Paano na kami? Amazing ka! Hindi ito totoo! Amazing ka! Paano na kami? Bata pa lamang ako nang pumanaw ang aking ama. Sa murang edad, naranasan ko na agad ang sakit ng pagkawala. Mula nang mawala siya, tila ba nag-ibang takbo ng aming buhay. Naging mabigat, naging malungkot, at unti-unting naging miserable. Lynn, natapos mo na ba yung project natin? Yung project? Yung kanyang team, yung libro? May libro ba? Hindi ko naalala. Pakicheck na lang ng JC. Ay, teka lang. Pinakatago ko niyo. Asan na ba yung cellphone ko? May libro ba? Ano naman? Yo! Schoolworks na naman. Ayaw mo sumama sa amin? Naman tayo. Namaya na ako, Jenny. May gagawin pa ako eh. Nare-review ko pati. Reviewin na naman. Dami-dami mo nang ginagawa. Bye! Uy, Kat!
Lynn! Ba't nagmamadali ka yata? Meeting tayo. Nakalimutan mo ba? Meeting? Na naman? Meeting tayo. Bahala ka na nga dyan. Sandali! Uy, Lin! Tapos ka na ba sa science major natin? Assignment? Ngayon ba yun? Oo! Sa'yo sana ako kopya eh. Wala, nakalimutan ko. We, ikaw pa, hindi nakagawa. Ayaw mo na siguro magpakopya eh. Wala talaga eh. Sige na lang, sa iba na lang ako kopya. Uy, Lynn! Mabuti naman at nakita kita. Asan na yung bayad mo? Yung bayad sa alin? Ha? Yung 300 pesos para sa printing! Hala, oo nga no. Pasensya ka na ha, wala pa kasi akong pera ngayon. Ganun ba? Pero paano yun? Kailangan ko yung pera, Lynn. Pasensya ka na talaga, Rhea. Pwede bang sa susunod na araw na lang? Hahanapan ko na lang ng paraan. Basta bayaran mo, ha? Oo. Sorry talaga. Okay lang yun. Ate, pwede mo ba akong turuan sa pag-drawing ko? Ano ba yan, Gigi? Pagod na nga ako. Ang dami ko nang ginagawa. Pati ba naman dito? Aatupagin pa kita? Ano ba yan, Lynn? Ano pinagsasabi mo? Bakit? Tama naman ako, hindi ba? Bakit? Ano ko ba yan? Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Aba, saan mo natutunan yan? Assignment lang ng kapatid mo, hindi mo pa matulungan? Hindi mo ba nakikita na ang dami-dami ko ginagawa dito sa bahay? Ano? Mali na naman ako, Nay. Ako na naman yung may kasalanan. Ako na naman yung walang kwenta. Bakit hindi nyo na lang sabihin sa akin na mas mahal nyo yung kapatid ko? Katulad ka rin ni tatay eh. May mga pinipili kayo. Kahit kailan, hindi ko naramdamang minahal niyo ko. Kahit katiting na pag-aaruga, hindi ko naramdaman sa inyo. Sana, hindi ko na lang kayo naging magulang! Masaya ka na ba? Ha? Masaya ka na ba? Nasaktan mo ako ulit? Diyan naman kayo magaling eh! Sa pagpapabaya sa akin! Bakit? Yung birthday ko, nasan kayo? Di ba? Nasinunan niyo yung recital ni Gigi? Yung graduation ko, nasan kayo? Di ba masinunan niyo yung family day ni Kuya? Yung mga panahon, kailangan ko kayo. Mga panahon, kailangan ko ng support at pag-aaruga niyo, nasan kayo? Lagi na lang tayong ganito. Anong sinasabi niyo sa akin? Ha? Di ba kaya mo naman yan? Magaling ka naman. Kailangan ko rin naman kayo, Ma. Hindi naman kasi ako ganun kalakas. Laki niyo rin ako. Ma, anong nangyari, Ma? Kausapin mo yung kapatid mo. Len, kamusta ka? Okay ka lang? Nakita ko kayo ni Inay, umiyak siya. Ano nangyari? Kuya, nasasaktan ako, Kuya. Napapagod na rin ako.
Alam mo, Len, naiintindihan ko kung bakit ka nasasaktan ngayon. At alam kong hindi madali yung nangyari, lalo na galing pa kay nanay. Ikaw ba naman masampal? Sakit yun. Hindi lamang pisikal, kundi lalo din sa puso. Yan, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Kaya pwede kang magalit, masaktan, at kaya maguluhan. Pero alam mo yun, sana subukan din natin intindihin si mama. Lalo na't namatay si papa. Dahil simula nung namatay si papa, parang may kulang na talaga sa kanya eh. Dahil hindi lamang siya nawala ng asawa, nawalan din siya ng karami sa buhay. Araw-araw niyang dinadala at tinatago yung sakit na yun. Kahit hindi niya sinasabi sa atin. Alam mo kung bakit? Dahil paano na tayo? Paano na tayong lahat kung pati si nanay maging mahina sa harap natin? Kaya ako nang nakikiusap sa iyo na sana intindihin muna natin si mama. Naiintindihan ko naman siya, kuya. Pero bakit ganun? Bakit? Palaging ako ang umiintindi sa kanila. Bakit kailangan ako ang umiintindi sa iba? Paano naman ako? Sino ang iintindi sa akin? Len, Napapagod rin ako, kuya. hindi ko naman sinabi na tama yung pananakit niya sa'yo dahil hindi naman talaga. Pero alam mo yung minsan, yung mga taong lubos na nasasaktan, sila yung taong na hindi na kaya i-handle yung nararamdaman nila. Napupuno sila at bigla na lamang sasabog. Kagaya mo. Alam kong nasasaktan ka na. Alam kong nahihirapan ka na, lalo na sa pag-aaral mo. Yung mga ipapasa mo, yung mga babayaran mo, kaya naiintindihan kita. Sana bilang gitnang anak, hindi mo iisipin na mag-isa ka lang. Hindi mo iisipin na walang may nagmamahal sa'yo dahil nandito kami. Nandito ako na kuya mo. Pamilya mo. Hindi ko rin alam, kuya. Masakit para sa akin ang ginawa ni Inay. Hindi ko inaakalang magagawa niya sa akin yun. At saka, hindi rin ako handang magpatawad. Len, hindi ko naman sinabi na papatawarin mo siya agad ngayon. Kausapin mo na lang mo siya kung hindi ka nagalit sa kanya. Then, this is not the right time para magkaroon tayo ng hiduan sa isa't isa. Ito yung panahon na kailangan natin ng karamay, pagmamahal, at pag-iintindi. Kaya tumahal ka na dyan, huwag ka nang umiyak. Pangit nung umiyak. Kuya naman eh. Basta, nandito lang ako para sa'yo. Wala na naman akong pera. Ang dami pa namang bayarin sa school. Tapos, sinabi ko pa kay Rhea na bukas ko na siya babayaran. Saan naman ako kukuha ng pera nito? Ah, oo nga, si ate. Oh, Lynn, Hello? Ate Cecile, bakit napatawag ka? magandang araw po. Ate, mangungutang po sana ako eh. Marami po kasi kaming bayarin ngayon sa school. Naku, Lynn. Walang-wala rin ako ngayon eh. Alam mo naman hindi tumatagal sa akin yung pera eh. Ganun po ba? Nasaan ba yung nanay mo? Naipaalam mo na ba na may bayarin ka? Hindi pa po eh. Marami po kasi yung ginagawa si mama. Hindi ko pa po siya nakakausap. Ay, nako. Pasensya ka na ha. Walang-wala rin ako ngayon. Sige po ate, salamat po. Oh, sige na. Siya, sige. Bye-bye na. Bye-bye po.
tayo dyan. Sariwa pa po. Sir, gulay po, sir. Ate, magkano po yan? 20 na lang po. Ang mahal naman, pwedeng 10 na lang. Pandagdag ko po kasi ito sa sa tuition ng anak ko. Sige na po, sir. 15 na lang po. Sige na nga, 15. Thank you po, sir. Salamat po. Anak, Lynn. Ano sa'yo? Lynn, yung mama mo kailangan mo siyang puntahan. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nahimatay siya kanina habang nagtitinda ng mga gulay. Ano ba? Ano ba nasaktan mo ako ulit? Diyan naman kayo magaling eh. Pagpapakaya sa akin. Ma? Mama, nasan ka na? Ma? Nasan ka, ma? Mama? Hintayin mo ko. Hindi ka pa pwedeng mawala, ma. Hindi pa pwede. Aakyat pa tayo sa stage, di ba? Mama? Ma? Mama, nasan ka na? Ma? Nasan ka, ma? Mama? Hintayin mo ko. Kuya? Kuya, nasan si mama? Kuya? Wala si mama Lynn. Totoo, kuya. Hindi yan totoo. Nakita ko pa si mama kanina. Hindi pa ako nakahingi ng tawad kay mama. Hindi pwede yun, kuya. Kuya, huwag kang magsinungaling sa akin, please! Hindi ako nagsisinungaling. Wala na talaga si mama. Tanggapin na natin na yun si mama. Kuya. Kuya. Hindi totoo yan. Hindi pa ako nakahingi ng tawad kay mama, kuya. Kasi kuya, sorry. Huwag mong sisisihin yung sarili mo dahil hindi mo kasalanan yung nangyari. Hindi mo kasalanan yung nangyari, Lynn. Si tatay, namatay lang yun pero tayo yung iniisip yung lalong-lalo na si nanay. Kaya huwag mo nagsisihin yung sarili mo. Yan. Kuya. Mahal na mahal tayo ng mga magulang natin, lalong-lalo na si nanay. Hindi mo kasalanan yung nangyari, hindi natin kontrolado yung mangyayari. Ayaw mong maniwala? Sige, ito. Ayan, basahin mo.
to, kuya? Mahal kong asawa, Arnel, Linlin, at aking bunso na si Gigi. Kamusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang sulat na ito. Pasensya na kung sulat muna ang aking naipadala. Nasira kasi ang cellphone at wala akong ibang paraan para makapagbalita agad sa inyo. Ngunit huwag kayong mag-alala. Maayos naman ako rito at patuloy na nagsusumikap para sa atin. Arnel, kuya, alagaan mo mga kapatid mo ha. Huwag kang magpasaway kay mama mo. Handaan mo anak, mahal na mahal ka ni Papa. Gigi, bunso, kamusta ka na dyan? Balita ko, ang galing mo raw mag-drawing. Paturo ka kay ate mo, magaling si ate mo dyan. Gigi, sana sa pag-uwi ko, i-drawing mo si Papa ha. Mahal na mahal ka ni Papa. Linlin, anak ko, nais kong malaman mo kung gaano kita pinagmamalaki. Sa talino mo at sa napakaganda mong tinig, hindi ko makalimutan ang mga sandaling magkasama tayong kumanta, lalo na sa ika-10 mong paarawan na nakamarka pa sa kalendaryo ko dito. Isang alaala na daladala ko sa man ako magpunta. Huwag mong itigil ang pagkanta anak, dahil doon ka nagniningning. At kung may mabigat kang nararamdaman, huwag mong sisihin ang sarili mo. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Tandaan mo anak, mahal na mahal ka namin ni mama mo. Napakahalaga mo sa amin. Minamahal kong Lin, anak, hindi ko na alam kung paano kita haharapin. Hindi ko na alam kung paano sisimulan ng lahat. Lalo na pagkatapos ng lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Araw-araw, palagi kitang naiisip. Sa bawat pagising ko, sa bawat tahimik ng gabi, ikaw ang laman ng isip ko, anak. Iniisip ko kung kamusta ka na, kung masaya ka ba, o kung daladala mo pa rin yung sakit na ako mismo ang nagbigay. Anak, patawad. Patawad kung pinaramdam ko sa'yo na hindi kita mahal. Patawad kung dumating na sa punto na kinustyon mo na yung halaga mo sa amin. Dahil ang totoo, mahal na mahal ka namin ang tatay mo. Higit pa sa kaya namin ipaliwanag sa'yo. Inaaman ko na kulang kami. Nagkulang ako. Patawad kung hindi ko na ipakita sa'yo. Patawad kung sa halip na yakap, ang ibinigay ko ay katahimikan. Sa halip na pag-intindi, ang binigay ko ay pagkukulang. Patawad kung wala ako noong mga panahong kailangan mo ako, anak. Noong mga panahong umiiyak ka. Noong mga panahong naghihintay ka. Anak, alam kong malalim ang sugat na iniwan ko sa'yo. At alam kong hindi sapat ang salitang patawad para burahin ang lahat. Pero sana, kahit sa maliit na paraan, mapatawad mo ang nanay. Dahil kahit nagkamali ako, hindi kailanman babago ang pagmamahal ko sa iyo, anak. Anak, bakit? Paano mo nagagawang hindi ako pansinin? Na parang wala akong halaga sa iyo. Ganun na naman ba kalaki ang naging pagkukulang ko para umabot tayo sa ganito? Na kahit isang tingin, sa kahit isang salita ay pinagkakait mo sa akin. Mahal, bakit mo naman kami iniwang ganito? Hindi ba sapat na wala ka na? Hindi ba sapat na araw-araw kitang nananalam, na araw-araw akong nasasaktan sa pagkawala mo? Bakit pati ang anak natin, unti-unti na rin lumalayo? Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya mawala kayong pareho. Napakasakit. Sobrang sakit. Mahal, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung paano
lang. Hindi pwedeng mawawala ka na lang bigla. Ma, hindi mo pa ako napapatawad. Hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Ang dami ko pang gustong sabihin. Ang dami ko pang gustong itama. Sa bawat gabi na tila walang liwanag, mundo'y kay bigat, hirap na pumayag. Mga pangarap ko'y tila nawawala, parang hanging tinangay ng ulan sa kawalan. Ngunit ang luwang sa pisngi pumapatak, tinig mo ang lunas sa puso wasak. Sa bawat takot na aking nadarama, yakap mo ang gabay at aking kasama. Kahit mabigat ang pasat kong dala, kahit ang puso ko'y pagod na pala, sa iyong yakap ako'y lumalakas. Pag-ibig mo ang tanglaw sa madilim na landas. Kahit ang mundo'y pormaw ng gulo, at ang sarili tila nalilito. Sa bawat hakbang na aking tinatahak, pag-ibig mo ang siyang nag-ahon sa pahamak. May mga araw na nais nang sumuko, dahil sa sakit mundo ko'y gumuho. Ngunit alaala mo'y muling napatatag. Sa bawat paghinga, pag-asa'y panag, at sa bawat hambag sa dibdib ay sumisikip. Ikaw ang lakas
panahon puno ako ng nervous. May lumapit sa akin, isang babaeng hindi ko kilala, ngunit may dalang pag-asa. Iha? Ba't ka umiiyak? Anong nangyari? Wala po ito. May naaalala lang po ako. Ano mang iniisip mo at napakalungkot mo yata? Alam mo, pwede mo yung i-share sa akin kung gusto mo. Wala po. Naaalala ko lang kasi yung mga magulang ko. Bago po kasi sila mamatay, hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanila. Hindi ko man lang nasabi sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng sakit, panghihinayang at galit na matagal ko nang dinadala. Tahimik niya akong pinakinggan at nang matapos ako. Ganun pala. Alam mo, kahit ganun yung nangyari ay sigurado ako mahal na mahal ka ng iyong mga magulang. Kaya tahan na sa pag-iyak. Hindi ko lang talagang mapigilang sisihin ang sarili ko. Pasensya na ho Nakita niyo pa akong ganito. Okay lang yan, Iha. Eto maibibigay ako sa'yo. Biblia po? Oo, Biblia. Ang tanglaw ng ating buhay. Minsan may mga bagay talaga na mahirap unawain at tanggapin. Lalo na't namatay ang iyong mga magulang. Ngunit sabi pa nga dito sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ibinahagi niya sa akin ang salita ng Panginoon. Sa araw na iyon, may nagbago sa puso ko. Unti-unti kong naunawaan na kahit nawala ang aking mga magulang, hindi ako nag-iisa. May Diyos na patuloy na gumagabay, nagmamahal, at hindi kailanman iiwan ang isang pusong sugatan. Doon nagsimulang magkaroon ng liwanag ang aking madilim na mundo. Ibinahagi niya sa akin kung gaano ako kamahal ng Diyos, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin. Sa mga salitang iyon, tila may liwanag na unti-unting pumasok sa madilim kong puso. Hindi lang iyon, marami pa siyang ibinahagi at tumagal ang aming pag-uusap. Sa totoo lang, kailangan ko talaga ng makakausap noong mga panahong iyon. Casting all your care upon Him, for He careth for you. 1 Peter 5:7. Ipinaliwanag niya sa akin na ang talatang ito ay paanyaya ng Diyos, na ilagak sa Kanya ang lahat ng ating alalahan, sakit at pasanin. Hindi natin kailangang buhatin ang lahat ng mag-isa, sapagkat may Diyos na tunay na nagmamalasakit sa atin. Sa simpleng paliwanag na iyon, pakiramdam ko ay ang Panginoon mismo ang kumakausap sa akin. Doon ko napagtanto na kailangan ko ang Panginoon, hindi lamang sa oras ng problema, kundi sa bawat araw ng aking buhay. Kailangan ko ang kanyang mga salita bilang tanglaw sa aking madilim na landas. Mula noon, nagkaroon ako ng matinding interes sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Unti-unti akong nagbago at
Hindi ko iyon inangkin para sa aking sarili lamang. Ibinahagi ko rin ito sa aking mga kapatid. Sama-sama naming hinanap ang Panginoon at dahan-dahang nagbago ang takbo ng aming buhay. Wala man na ang aming mga magulang. Hindi kami iniwan ng Diyos. Siya ang naging gabay namin, ang naging lakas namin, at ang naging sandigan sa bawat pagsubok. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos kaming magkakapatid sa pag-aaral. Naging mga profesional kami. Dala ang mga aral ng aming mga magulang at ang gabay ng Panginoon. Higit sa lahat, hindi na nawala sa aming buhay ang pagmamahal ng Diyos. Ang kanyang salita ang naging liwanag namin sa bawat dilim. Sa bawat gabing wala kaming masandalan. Sa bawat araw na tila nawawala ang direksyon. Ngunit, higit pa roon, ito ang naging tanglaw ng aming buhay. Isang tanglaw na gumabay sa amin sa gitna ng kadiliman. Isang tanglaw na nagbigay linaw sa aming mga puso noong kami naliligaw. Isang tanglaw na hindi kailanman namatay kahit gaano pa kalakas ang ulos ng aming buhay. At ngayon, dala namin ang ilaw na ang tanglaw ng salita ng Diyos. Sa bawat hakbang, sa bawat pangarap, at sa bawat tagumpay na aming nakakamit. Dahil sa kabila ng lahat ng pagkawala, sakit at pagsubok, natagpuan namin ang ilaw na hindi kailanman mawawala. Ang tanglaw na nagmula sa Panginoon. Dito ko napagtanto na sa bawat hakbang, hindi ako nag-iisa. Tagya magulang. Seriously? Pero ano, daw Tulad ka rin niya. Walang... What? Ate, magkano po? 20 na lang po, sir. Last na po ito. 20? Ang mahal naman. Ang mahal naman po na lang. Pambabayad pa kasi ito sa sa dagdag... Sir, gulay po, sir. Ate, magkano po yan? 20 na lang po. Ang mahal naman, pwedeng 10 na lang. Pambabad ko po kasi ito sa sa tuition ng anak ko. O, sige na nga. Wala pa ko ka. Len, kamusta? Okay ka lang ba? Nakita ko kayo na inay kanina. Umiyak siya. Ano nangyari? Wait lang, may lamok. Liwat. One, two. Draka dayon po, Japon po. 1, 2, 3. Pataas ka naman ng 1, 2, 3, go. Hinaya lang, slow mo. Tama ka na ito. Kaluluoy na sa akin da. Oh, na 1, 2, 3, go. Hindi, pagkita-kita ba ito, sir? Ano? Ako may video. 1, 2, 1, 2, 3, go. Isa pa, 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3, go. Okay. Okay na na.